Yo buddies, kamusta? So welcome na naman sa ating second Tagalog channel kung saan binibigyan ko kayo ng mga Tagalog unboxings, reviews, behind the scenes, and vlogs like this. So in this video, gusto ko lang i-share sa inyo yung ginagamit kong motorized slider para sa mga aspiring content creators. Now, hindi ko ito mare-recommend sa mga beginners or sa mga nagsisimula pa lang kasi medyo expensive siya. Pero gusto ko lang kayong bigyan ng idea para sa future investment nyo kung gusto nyo improve pa yung mga quality ng videos nyo or lagyan pa ng more creativity yung mga ginagawa nyo mga B-rolls. So with that said, tara, pakita ko sa inyo yung ginagamit kong motorized slider. So right here, I have the Zeppon Micro 2 Plus slider with Pons PT motorized pan and tilt. So yan yung ginagamit ko. Matagal na, pero bira ko lang siya gamitin kasi medyo meron siyang setup time requirement. So kailangan mo siyang i-set up sa medyo okay na tripod like this, yung Bendro tripod ko. And of course, yun nga, lalagyan mo pa ng battery and all that. Pero once na na-set up mo na siya, tuloy-tuloy naman na yung shoot, and then sobrang ganda ng quality or sobrang ganda nung mga B-rolls na magagawa mo kasi hindi ka lang makakagawa ng sliding, makakagawa ka rin ng iba't ibang pivot, ibang pan tilt movements na otherwise di mo magagawa sa regular slider lang or just handheld lang. So yun, pakita ko lang sa inyo. So this is the Zeppon Micro 2 Plus motorized slider. Ayan. Tapos controllable siya dito, and then may LED din siya, and then this one naman yung tinatawag na Pons PT. So dalawa yan, isa tsaka ito. Ito, yung slider, of course, ang ginagawa niya is, of course, back and forth lang. Left to right, di ba? Or forward and back. Ito naman, ang ginagawa niya is, it can rotate pa ganun, paikot. Tapos this one naman, paikot naman pa ganito, or pa ganun. So, once, while you're sliding, pwede rin yung camera mo mag-move naman, paikot na ganun. Tapos, pwede rin siya mag-move na pa ganun naman. So, papakita ko sa inyo mamaya. Puro ko paikot pa ganun. Mamaya papakita ko sa inyo, ha? Yun yung purpose niya. So, in a way, para siyang 3-axis gimbal, parang ganun. Pero, in a slider type of form. So, controllable siya using an application. So, pakita ko sa inyo. Ito yung kanyang app. Hanap tayo ng angle na walang ilaw. Obstruction. Ayan. So, currently, ito yung application niya. Pwede ka mag-set up to 6 waypoints. Pwede mong i-adjust yung speed. Pwede mo rin manually control yung pan, tilt, and of course, yung sliding. So, ayan. Nag-set ako ng 2 waypoint for now. And then, papakita ko sa inyo kung paano gumalaw yung slider. So, play na natin. Ready? Ayan. So, pagka-click ko ng play, andar na yan. So, medyo maingay siya. So, hindi siya advisable for on-cam or kung mag-record ka ng voice mo. More on B-rolls lang talaga siya. So, currently, side to side ang movement niya, pero yung camera mismo ay gumagalaw din. Kasi ang subject natin dito is yung Vobot. Ginagawa ko ng video yung Vobot na USB hub or docking station na merong display, calendar, and all that. Bigyan ko kayo ng full review niyan. Yun yung ginagawa ko ngayon. Sinisingit ko lang tong vlog para dito sa slider kasi naisipan ko i-share sa inyo. So, ayun yung movement niya, side to side. Tapos, yung camera gumagalaw din. Kumbaga, mini-maintain niya yung focus niya dun sa Vobot na USB dock. Ewan ko kung nakikita niyo siyang gumagalaw. Pero gumagalaw din yung angle niyan. So, ayan siya. So, wala. Upo ka lang. After mo i-press yung button na play sa app, manonood ka na lang. Ipress mo na lang syempre yung record ng camera mo, tapos titingnan mo na lang kung okay. Tapos lilipat mo yung tripod, lipat mo yung angle, pwede ka ulit mag-set ng waypoints. So, yun. Kaya ako to binili kasi minsan nakakapagod mag-slider. Tsaka syempre di mo naman magagawa na habang nag-i-slide, nagpa-pan and tilt din siya kung tripod lang yung gagamitin mo or video tripod lang gagamitin mo, hindi mo siya magagawa. Pwede rin naman handheld kung may magandang stabilization yung camera mo, pero iba pa rin pag ganito yung ginagamit mo na parang gear or accessory. Yan. So, ngayon, stop muna natin siya. Pakita ko lang sa inyo kung paano siya i-manual naman gamitin. So, lahat ng device nandito is may manual control. So, we have power button. And then, we have this one control.
So, pwede mo siyang manually. Kung ayaw mo lang kung ayaw mo lang mag-automatic or kung gusto mo mabilisan lang, halimbawa, mabilis na sliding lang, di mo naman gusto na mag-pan and tilt, then manual mo na lang. Same dito. May power button and then ito. So, ang ikot naman niya, yan. Nakikita niyo yung galaw? So, counterclockwise, pwede rin siyang clockwise. So, habang nag-i-slider ka, pag nag-set ka ng waypoint, pwede rin siyang umiikot. Ganyan, habang nag-i-slide ka. Mamaya, pakitaan ko kayo ng B-rolls ng yung actual recording gamit ito. So, ayan. Kasi ito din, umiikot naman yung camera mo. Naman siya, nagtitilt naman siya. Taas, baba. Ayan. So, individually, meron silang kanya-kanyang batteries. Dito sa kabilang isa. Ayan, battery niya. Tapos battery niya dito. Tapos ito may battery siya. So, ang gamit niyang battery ay, silipin natin. Saan ba yung lock? Siya yung ginagamit din sa sa camera or sa mga Sony NPF 550. Ayan. So, kung may mga ganyan ka na, hindi mo na kailangan bumili. Kung Sony user ka, malamang sa malamang, madami ka nang nakatabing ganyan. So, on mo lang ulit. So, ayun. Medyo may kamahalan siya. Again, guys, parang 30,000 mahigit. Yung kabuuan na, yung lahat-lahat na. Pero hindi mo naman siya kailangan purchase ng isang bagsakan. Pwedeng yung slider muna, tapos pwedeng ito muna, pwede rin ito muna. So, depende yan sa inyo. Kasi, meron naman siyang different kits or configurations na mabibili nyo. Available siya sa Shopee and Lazada. Nabili ko siya kay Ambitful. Noon pa, years ago pa, matagal na. And I think may bagong version na rin ng slider. So, ayan. Yun lang. Share ko lang sa inyo. Sabi ko nga sa inyo, gusto ko magbigay sa inyo ng mga insights or mga tips or kung ano man mga behind the scenes na ginagamit ko for our video production. So, isa to sa mga paborito ko, pero hindi ko masyadong ginagamit kasi nga medyo madami siyang steps para makapag-start ako mag B-rolls. Ginagamit ko siya pag mga special products o yung mga products na gusto ko maganda talaga yung video or pag sinisipag ako. Ayun lang. Meron pa pala akong isang slider na papakita ko sa inyo. Ito naman, marirecommend ko talaga to sa kahit sa beginners kasi hindi siya ganun kamahal. I mean, hindi siya kasing mahal nitong Zeppon. This one is the YC Onion chocolate milk na slider. So, ang maganda rito is very portable siya. Makita nyo. Diba? Sobrang liit lang niya, sobrang gaan. Pwede mo siyang ipatong sa table and it doesn't require heavy duty tripod. Pwede yung mga regular lang na aluminum tripod, mga budget tripod, pwede siya. So nag-slide din siya. Medyo maliit lang yung niya, yung form factor niya, pero malaki din yung sakop niya na range kasi nag-a-adjust naman 'yan. So Sony battery din yung gamit dito. Kung yung battery ng ayan, FW50 gamit sa A6400. Ito pala, YC Onion yung brand niya. Tagal ko na ito nabili. So, milk chocolate. Motorized din siya. So, ayun. Share ko lang sa inyo. So, lagay ko na lang sa description yung mga links kung interesado kayo. Ewan ko lang kung may makikita pa kayong nung YC Onion kasi medyo matagal na yan. Pero, ayan. So, salamat sa panonood. Again, mabilis na vlog lang. Just sharing with you some insights and tips ng mga ginagamit ko dito sa ating video production. So, thank you very much for watching and see you in the next one. Have a great day, guys. You're awesome.